Magandang araw sa inyong lahat. Muli tayo nagbabalik dito sa Parañaque City, dito sa may Asiana City. Makalipas ang ilang taon ay nasaksihan natin ang continuous development sa lugar na ito na tinuguri ang Entertainment City of Manila o Las Vegas of Manila. Makikita natin dito ang mga naglalakihang condominiums at bagong tayong mga malls at iba pang mga buildings and infrastructures. Sisilipin din natin ang latest progress update ng mga stations ng LRT1 extension na located malapit sa area na ito ng Parañaque. Dito tayo magsisimula sa Rojas Boulevard. Pagbaba natin ang flyover, sa may gawing kanan ay matatanaw na natin ang Redemptorist Station ng LRT1. Mapapansin natin dito na malaki na rin ang progress ng station na to at mukhang malapit na rin matapos. Dito naman tayo sa kasunod na station ng LRT1 extension, ang MIA Station. Katulad ng Redemptorist Station ay malaki na rin ang progress ng station na to at mukhang malapit na rin itong matapos. Dito naman tayo sa may New Seaside Drive sa may bantang kanan. Marami ding development na nagaganap dito katulad ng mga hotels, residential condominium at mga casino. Tatawid tayo sa may Diosdado Macapagal Boulevard. Dito sa may gawing kaliwa ay natatanaw natin itong NAIA Expressway. Ito ang pinakamabilis na daan papuntang airport kung manggagaling dito sa Asiana. Dito sa gawing kanan ay makikita naman natin itong Santa Elena Construction and Development Corporation, isa sa malaking kumpanya dito sa Pilipinas pagdating sa construction industry. Dito naman sa kaliwa ay ang Gentry Manor, isang bagong tayong residential development dito sa West Side City under ng Mega World. Dito sa kaliwa ay ang entrance lobby ng Okada Manila Resort and Casino. Sa bandang harapan naman natin ay ang Bayshore Residential Resort 2 na matatagpuan din dito sa West Side City. Kasunod niyan ay nandito din ang bagong tayong hotel na Kingsford Hotel Manila. Dito naman, natatanaw na natin along J.W. Diokno Boulevard, sa gawing kanan natin ay ang itinatayong West Side City Resorts World. Magkakaroon ito ng entertainment facilities, 455 5-star hotel rooms, approximately 1,000 car park spaces. Meron ding pool club, leisure club at marami pang iba. Nakaka-amaze ang disenyo ng mga buildings na itinatayo dito. Napaka-modern at futuristic ang design.
Kasunod naman nito ay ang Ayala Malls Manila Bay na bagong gawa lang din. Pagkaliwa natin ay ang papunta naman ng Solaire Resort and Casino. Itong dinadaanan natin ngayon ay ang Asiana Avenue. Ito ang view sa kabila ng West Side City Resorts World. Talagang nakakamiss yung laki ng building na to at saka napaka-modern at futuristic ng design nito. Ito namang mga matataas na building na ito ay ang Marina Seaside View Residences. Private community ito at tanging mga sasakyang may sticker lamang ang pwedeng pumasok dito. Nandito tayo sa likurang bahagi ng Okada. Maraming malawak na lote rito at tuloy-tuloy pa rin ang development sa area na ito.
Dumako naman tayo dito sa Diosdado Macapagal Boulevard kung saan located ang PITX at ang isa pang station ng LRT1 extension, ang Asia World Station. Makikita natin na malaki na rin ang progress ng development sa lugar na ito. Sa likuran nitong PITX ay makikita naman natin ang kasunod na station ng LRT1 extension, ang Asia World Station. Di tulad ng naunang dalawang station, ang station na to ay mukhang matagal-tagal pa bago matapos. Balik ulit tayo dito sa may Diosdado Macapagal Boulevard. Madadaanan natin dito ang City of Dreams, ang Novo Hotel at ang Hyatt Hotel.
Ito naman ang Parcal Mall, ang pinakabagong shopping mall dito sa Parañaque, ang newest and first ventilated mall dito sa Asiana City.